Una po sa ating mga balita, tila naging expectation versus reality ang inspeksyon na ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang river wall project sa Bulacan. Ito'y dahil sa halip na 100% na kompleto, zero pa pala ang konstruksyon ng naturang proyekto. Kaya ang Pangulo hindi na naitago ang kanyang galit. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. No, I'm not disappointed. I'm angry. Yan ang naging reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ginawang inspeksyon sa Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Paano ba naman kasi matapos anyang mabayaran ng buo at ma-report na natapos na umano ang proyekto nitong Hunyo? Wala ni isang istruktura ang naitayo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, pero wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Panghihinayang ng Pangulo, ang mga proyekto na magbibigay sana anya ng ginhawa sa mga residente, dagdag problema ang kinalabasan. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed. I'm angry. Binigyang diin naman ng punong ehekutibo na hindi ipagwawalang bahala ng pamahalaan ang mga ganitong irregularidad at tiniyak na tutugisin ng mga kontratista at siniguro na mananagot. Di bale, sige Chairman, titignan natin ito, ayusin natin, titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila yung dapat na yung trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Sinabi pa niya na magsasampa ng kaso ang pamahalaan sakaling kailanganin. Oras na lumabas na ang resulta ng fraud audit ng COA sa mga flood control project sa Bulacan. Isaan niya sa tinitingnan ng paghahain ng kasong falsification, pati na ang economic sabotage. I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakakuha natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. It depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. Dismayado rin ang ilang residente sa lugar dahil sa naunsyaming proyekto. Dismayado rin ang ilang residente sa lugar dahil sa naunsyaming proyekto. Umaasa na lamang sila na matapos maisiwalat ay matuloy na ito dahil malaking tulong daw ito oras na matapos. Sana po dire-diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig papunta po dito sa loob namin. Siyempre po lilikas kami dito, magtatanggal ng gamit, iaangat lahat. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos siya, mapakalaking tulong sa amin yan. Muli namang hinimok ng Pangulo ang publiko na ipagbigay alam ang anumang maanumalyang proyekto sa kanilang lugar sa pamamagitan ng sumbong sa pangulo.ph. Lalo't ito ang dahilan kaya nalaman ang irregularidad sa naturang River Wall Project. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.